Ayan, mga materialis natin. Gagamitin sa paglilinya ng sanitary line. Ayan, mga PVC. Ayan. Gamitin natin. Makakapag-DIY tayo ngayon. Ayan, mga materialis. Bali dito natin gagawin yan. Para sa linya sa second floor. Yung CR. Ayan. Ayan yung pinaka-bowl. Ayan. Yan ang lilinya natin. Ayan. Bali gaganito natin dito sa sulok. Dito tayo maglalagay ng tubo pababa. Tapos bubutasin natin dun sa sulok. Doon natin bubutas. Kasi yung ilalim nito, yan na yung pinaka ano niya, Poso Negro. Kaya bubutas natin doon. Ayan, tubo. Yan ang gagawin natin ngayon. Maglilinya tayo. Tapos yun, yung floor drain. Ayan, medyo tinesting ko na yung P-trap. Ayan, itutugtong na lang natin dito. Ito, tinesting ko na rin. Ayan. So, yan ang gagawin natin ngayong DIY. Para magamit na yung CR sa taas. Ayan, yun naman yung nilinya natin dati na tubig. Yung kulay puti, yung PPR. Yan. So ngayon yung sanitary lines naman. Nga pala mga boss, hindi ho ako tubero, hindi ako plumber. Kung sakali man ho may makapanood nito at kung makita nyo mali, hayaan nyo na lang ho. Kasi total DIY tsaka sa sarili ko namang bahay to. Kaya sana huwag nyo na lang pulaan o yung pintasan. Pero nag-research din ako kung paano. Kaya nga lang, siyempre hindi pa rin ako nakakasigurado kung tama ba yung mga fittings ko. Kaya sana unawain nyo na lang kung sakaling may makapanood na tubero talaga o plumber at makita nyo medyo may mali. Hayaan nyo na lang. Total, ako naman ang magsasakripisyo nito eh. Kung sakaling may problema, ako, sagot ko na to. So, yun lang. Gusto ko lang mag-DIY. Ayan. So, mamaya na lang ulit. Break time muna. Tsaka pa lang mga bossing, yung ginawa nating poso, kahit bago na yung poso natin, nawawalan pa rin ng tubig. Kaya siguro ang problema nito, yung tubo, mababaw. Kaya ang ginawa ko na lang ang solusyon, nilagyan ko na lang din ulit ng check valve. Ayan. Para hindi na siya mawalan. Sa ngayon, hindi na siya nawawalan ng tubig. Kasi hanggang dito lang lagi ang tubig niyan, hindi na siya bababa. Kasi nung wala pang check valve, panay nauubusan ng tubig kaya sinasalinan ko pa. Ngayon, nilagyan ko ng check valve. Hindi na nawawalan. Ayan, mababaw kasi siguro yung tubo. Kaya natutuyuan. Wala sigurong problema dito yung sa may goma niya, yung sa pabato, yung bato-bato. Wala doon ang problema. Sa tubo, mababaw. Ayan. So ngayon, nasolusyonan na. Check valve lang ang katapat. Ayan, okay na siya. Taas. Pinagkabit-kabit ko na yung mga fittings. Ayan. Pinagdikit ko na. Inuna ko na muna yung mga yan. Para fix na sila. Hindi ko alam kung tama yung proseso na ganyan. O kung mismong dapat doon ipagdidikit sa mismong paglilinya na. Kaso nga, mag-isa lang ako. Magdi-DIY lang ako. Kaya inisip ko, fittings muna ang pagdikit-dikitin ko. Ayan. Kaya, ayan, pinapatuyo ko muna. Nahayaan ko matuyo. Baka kasi mahirap, baka gumalaw. Magkaroon ng leak. Ayan. Total, di mamadali. Hindi ko lang alam kung tama yung proseso. Dikit sa mismo paglilinyahan. Nahihirapan kung doon ko pagdidikitin. Naman akong taga-alalay. Mag-isa lang akong gumagawa. So, inisip ko, ganyan na lang ang prosesong gawin ko. Aking dikitin ng mga pipa para nagalaw. Tapos saka na yung mga tubo. Yung mga
ito sa kana. I-actual na to roon sa linya talaga. So, hintayin lang muna natin matuyo yan. Mamaya na lang ulit. So, yan muna boss. Mga boss yung ginawa ko. Hahayaan ko na muna matuyong mabuti para sure na walang leak. Kaya ayan lang muna. Pero ayan yung pinaka-forma niya. Ayan. So, bali dito yung pinaka-bowl, yung inodoro. Dito. Yan. Tapos ito yung clean out natin. Sakali magbabara, pwede nating buksan, lilinisin. Ayan, ganyan na lang ang ginawa kong setup. Tapos, magkakaroon tayo rito ng T para naman yan sa floor drain. Yan, dyan. Dyan dadaan yung floor drain. Tapos pababa na roon. Yun, diretso na yung papunta sa Poso Negro. Ngayon, doon na lang ako naglagay ng ventilation. Doon. So, hindi ko alam kung tama yan. Baka mapansin ng mga plumber. Yan. So, yan na lang ang ginawa kong plano. Sana kahit pa paano maayos naman na lang naman sana maging problema. So, bukas na lang ulit. Hayaan ko lang munang matuyo yan para sure na sure. Total, hindi naman nagmamadali. So, at least na pagdugtong ko na yung mga fittings. Siguro bukas pwede ko nang buuin lahat yan. Tapos, pwede na din ikabit dun sa slab. Sa ilalim ng slab. So, nakabili na rin ako ng pinaka-hanger niya. Yan. Ito yung gagabay sa kanya para hindi siya nakalundo. Yan, hanger. So, bibili na lang ako ng bibili na lang ako ng pinaka-rod para itatanim ko sa slab. Ibabarayin ako ron. Tapos ito yung pinaka-support niya. Yan. Sa online ko lang binili to. Loop hanger. So, yun lang po munang update natin ngayon. Ang i-upload ko. So, susunod na lang ulit. Salamat.